hindi dapat naka-choke lagi. Ginagamit lang talaga ito pag... Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, so share ko lang sa inyo itong basic na principle ng ating choke lever natin na ito. Kasi may nagtanong sa atin, ano ba yung tamang pwesto nito? O syempre, explain natin sa mga hindi pa nakakaalam. Sa mga nakakalam na, syempre, kahit skipin na itong video natin. Itong ating choke lever na ito ay syempre yan meron siyang tatlong butas dyan. At sa mga iba-iba rin yung mga iba, no? Especially sa mga underbone. Pero ito yung pinaka-basic lang na i-share ko sa mga ganitong klaseng karburador. Okay? So ang tamang pwesto po nito, kasi may nagtanong nga sa atin, is nakababa po siya. Okay? Hindi po nasa taas yan. Hindi po ganyan. Dapat baba natin. Yan. So, may adjacent siya, dalawang butas. So, pagtaas mo, choke lever 1 yon. At pag sa pinakataas, yung number 2. Okay? Talagang takip na yan. Ito kasi yung kinokontrol niya yan dyan sa ating, ito yung pagpasukan ng ating hangin. Okay? Dyan din. Alright? So, ito yung pinaka-main na pagpasukan ng hangin natin. Kung mapansin niyo close na siya, di ba? Yan. Ito yung pumunta sa ating air cleaner. Okay? At ngayon ay, siyempre, machuchok talaga, no? Ibig sabihin is, ma-stop yung pagpasok ng hangin pag ganyan. So, pag ganyan na, is talagang mamatay yung makina kung talagang hindi niya na kayang supply yung hangin, okay? Sa ating karburador, okay? So, hindi po ganyan yung tamang pwesto. So, sa baba po siya. Okay. Pero, ipakita ko sa inyo, yung choke niya, talagang ganyan. Close na talaga siya, walang nakapasok na hangin. Dito lang sa kanyang dalawang inlet na, yung pagpasukan ng hangin sa ating, ito main jet at saka pilot jet, ganyan. Pero, yung mga iba hindi naandar pag ganyan. Okay, yung iba naandar pa rin. So, ganun siya. So, ngayon ay, syempre, pag fully choke na yan, pagbaba mo yan, at least may nakakapasok na ng hangin. Okay? Karagdagan dito sa dalawang butas na ito. Okay? At saka, sa pinakababa niya, ito na yung open na talaga siya. Yan yung normal na choke na lever natin na dapat pwesto niya. Ganyan. Okay? Ganyan yung normal. So, bakit ba na siya sino-choke? Yung choke natin, pag yung ating motor is hirap siyang umandar, especially pag umaga, kaya nilagay itong choke natin. So, ganoon lang mga kabasic, yung basic na principle naman ng ating choke natin. Alright? At dapat mga kabasic, siyempre, hindi dapat naka-choke lagi. Ginagamit lang talaga ito pag talagang hindi mo ma-start yung motor mo, especially pag umaga, gamitin mo siya. Okay? Pero dapat, pag na-start na siya, medyo uminit na siya, dapat binabalik mo yan sa tamang pwesto niya, ganyan. Okay? Ganyan dapat yung tamang pwesto niya. At dapat maganda yung acceleration mo. Okay? Pero pag halimbawa ay kailangan mo siyang i-choke, ganyan, no? Sakala siyang naaandar, no? Ganyan ang itsura niya. Tapos saka lang umaandar yung motor natin at pag i-accelerate natin, hindi pa maganda yung acceleration niya, no? Ibig sabihin doon may problema yung ating motor. So, kailangan natin na maglinis ng karburador, ituno yung ating tunuhan, yan. Check natin yung kuryente kung malakas, ganoon. Ganoon siya mga kabasic. So, maraming pwedeng dahilan din naman yan. Alright? So, yun lang mga kabasic. Thanks for watching and please like, share, and follow. And God bless everyone.